May napanood akong video kung saan isang magulang ang kausap niya yung anak niya at kinikwento niya kung gaano kahirap pumasok sa eskwelahan dati at kung magkano lang yung baon niya. Ito yung naging reaksyon ng anak niya. Panoodin niyo tong video. Baon namin, 2 piso lang. O, ayan na naman. Ayan na naman. Tapos naglalakad pa kami. Baha-baha nyo sa school. Ang layo pa ng lalakarin namin. Tumatawid pa kami sa ilog. Oo, mga ganyan. Hindi pa kami hinahati. Tapos yung 2 piso, makabili na kami doon ng palamig at saka biskuit. Wala kaming pakialam. Panahon nyo yun. Hindi namin yung panahon. Okay, wag na natin pag-usapan yung tono ng pananalita ng bata. Baka sobrang close lang nilang mag-ina kaya ganun sila mag-usap. Pero may point naman yung bata, 'di ba? Hindi natin pwedeng ikumpara yung panahon noong araw sa panahon ngayon dahil sobrang taas na nga naman ang bilihin ngayon. Nagets ko yung punto ng nanay, baka naman ang gusto lang ipaliwanag ng magulang ninyo sa inyo ay sobrang blessed na mga kabataan ngayon. To the point na provided na talaga lahat, may school service na, may baon araw-araw, kompleto ang gamit sa school, nakakabili ng uniform at bagong sapatos. Ang gagawin nyo na lang ay mag-aaral lang mabuti at makapagtapos ng pag-aaral. Unlike before, na talaga namang naglalakad ng malalayo ang mga kabataan makapasok lang sa eskwelahan. At may pagkakataon na tatawid pa talaga ng bundok at mga ilog para lang makapasok. Pero hanggang ngayon may gumagawa pa rin ng ganyan, especially yung mga nakatira sa mga probinsya at mga remote areas. Sabihin na natin na mura ang bilihin dati kumpara ngayon, pero maniwala kayo sa akin, kuripot ang mga magulang dati. Napakahirap manghingi ng baon, napakahirap humingi ng extra. Hindi katulad ngayon na napapansin ko kahit na hindi ganun kaganda yung buhay ng isang pamilya, pero pagdating sa anak nila, especially sa pag-aaral, ay binibigay talaga lahat, ginagawa nila ng paraan. May mga kakilala nga ako, hindi naman maganda yung pamumuhay pero wag ka, nasa private school yung anak. Ang punto dito ay maraming kabataan ang mas maswerte ngayon dahil nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos. Kaso ang problema, may iilang mga kabataan, aminin na natin, na tinatamad mag-aral. Yung tipong hindi lang kompleto yung gamit sa school, luma lang yung kanilang uniform, ay tinatamad na silang pumasok. Nakakalungkot, di ba? Ang pinupunto lang ng mga magulang ninyo sa inyo ngayon ay be grateful dahil hindi lahat ay nabibigyan ng chance para makapag-aral. At totoo naman talaga na yung mga magulang ninyo dati ay dumaan sa paghihirap para lang makapasok sa eskwelahan. Swerte ka kung palaging bagong uniform, sapatos at bag mo. Kapag kompleto yung Crayola mo, kompleto yung notebook at mga papel mo. Napakaswerte mo kung may naghahatid sa iyo papunta sa eskwelahan at lagi ka nabibigyan ng baon araw-araw. Kasi hindi lahat ng estudyante ay naging maswerte sa ganyang bagay. Lalo na yung mga magulang mo noon.